Nako! Desperado na di umano ngayon si Bongbong Bangag, mga kababayan, ayon po kay Atty. Harry Roque. Desperado na di umano ang kanyang mga plano, ang kanyang mga galawan, laban po sa ating pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Ang sabi daw nitong si Bongbong Bangag, mga kababayan, kapag ka may nangyari daw sa kanya, wag daw hahayaan na pumalit si BP Inday Sara sa kanyang pwesto, kundi ipapayari na lamang di umano ito. Para walang Inday Sarang pumalit sa Palasyo Malacanang, mga kababayan. At higit pa riyan, nabago bigla ang plano nila, mga kababayan. Kung noon, yun di umano ang naging bilin ni Marcos, na kapag ka may nangyari sa kanya, nagkaroon ng impeachment, nagkaroon ng kudeta laban sa kanya, yayariin na lang daw si Inday Sara para walang Inday Sarang pumalit sa Palasyo Malacanang. Iba na ngayon, mga kababayan. Kahit daw walang mangyari kay Bongbong Bangag, ang masamang plano ho nila sa pangalawang Pangulo, ipapayari na talaga, mga kababayan. Kasi nga, dito sa kagustuhan ni Bangag na ayaw niyang sumunod si Inday Sara sa kanyang pwesto. Kita nyo na? Ganyan po kasama ang planong niluluto nila ngayon laban sa ating pangalawang Pangulo. Ayon po ito lahat, mga kababayan, kay Atty. Harry Roque. Eto ho ang video. Panuorin po natin ang mga pasabog po ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share po itong video na ito para aware ang ating mga kasolid DDS sa mga masamang plano ni Ngagba laban sa ating minamahal na pangalawang Pangulo, BP Inday Sara. Okay, maraming salamat po. Ito na po yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan. May banta sa buhay ni Inday Sara Duterte. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laita Lopez, na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talagang BP Sara, mag-ingat ka po, dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Maski walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si BP Sara. Yan na po ngayon talaga ang plano. Di ba, mga kababayan? Bago pa pala nagsalita si BP Inday Sara na kapag ka may nangyari sa aking masama, kapag ka nagurgur ako, natandaan niyo po yon sa Zoom, sinabi ni BP Inday Sara, ipagurgur niyo si Marcos, ipagurgur niyo si Lisa, ipagurgur niyo rin si Martin Romualdez. Nauna palang nagsabi niyan si Bangag, mga kababayan, na kapag ka meron di umanong masamang nangyari sa kanya, ano man ang mangyari, kudeta man, impeachment man, ipapayari si BP Inday Sara. Pero etong bago lang, mga kababayan, bagong niluluto nila laban sa ating pangalawang Pangulo, kahit na walang nangyaring masama kay Ngagba, ay ipapayari pa rin po nila
si BP Inday Sara, mga kababayan. Tanong, kayong mga ka-DDS ko, papayag ho ba kayo na mangyari sa ating pangalawang Pangulo ang masamang pinaplano ng mga adik sa Palasyo Malacanang, mga kababayan? Paki-comment po. Magbabasa ako ng comment ninyo. Pero sigurado ako, katulad ko, hindi ho ninyo hahayaan na mangyari sa ating pangalawang Pangulo yan. Dahil si Inday Sara na lang ang nag-iisa nating alas sa ngayon. Sa ngayon si BP Inday Sara ang natitirang alas nating mga DDS sa ngayon na magiging Pangulo ng Pilipinas at susundan ang mga ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakaganda na po ng panahon noon no? Napakaganda na po ng ekonomiya ng Administrasyong Duterte. Pagpasok ng Marcos, nagkanda loko-loko na, mga kababayan. Kaya hinahanap natin yung Duterte brand of leadership. Saan? Sa katauhan po ng ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. Tapos, pagpaplanuhan nila ng hindi maganda, ng masama, ang ating pangalawang Pangulo ngayon bilang isang simpleng mamamayan sa mundong ito. Nagnanais po tayo na magkaroon ng ambag sa ating bansang Pilipinas na ating minamahal. Ano ang naiisip niyong ambag sa ating bansa? Eto, bigyan ko po kayo ng isang magandang magiging ambag po nating lahat. Mga kababayan, saan man magpunta ang ating pangalawang Pangulo, dahil alam nating napakabisi nitong ating pangalawang Pangulo dahil nga sa napakasipag at napakagaling niyang trabaho, kung sakasakali po na kayo makadalo sa isang event na maraming tao at dadaluhan po ng ating pangalawang Pangulo, maari po ba na ilayo po ninyo ang inyong mga mata, ang inyong paningin sa kagandahan ng ating pangalawang Pangulo? Tenga lang po ang gagamitin natin para marinig natin yung mga sinasabi niya. Kasi ang mata ho natin, gagamitin natin yan, mga kababayan, para magmasid sa paligid kung sino ang merong mga masamang pinaplano, binabalak laban sa ating pangalawang Pangulo. Isa po yan, isa sa mga napakagandang magiging ambag po natin para sa ating bansa. Para matuloy po sa 2028 ng ating pangalawang Pangulo, hindi na pangalawa, kundi Pangulo na talaga, mga kababayan. At tatamasahin po ulit natin, mga kababayan, ang tinamasa po natin noon na kagandahan, kalinisan, katiwasayan sa panahong Duterte administration, mga kababayan. Yan po, simple lang, ganyan lang kadali, mga kababayan. Likutan lang po natin yung ating mga mata. Tulungan po natin magbantay yung kanyang mga security guard. Bagamat meron siyang mga security, hindi po sapat yan. Iilan lang po yan. Di hamak po na mas marami tayong mga DDS. Ngayon, mga kababayan, wala man tayong mga armas para ilaban sa mga taong napapansin natin na mayroong masamang gawin sa ating pangalawang Pangulo. May mga pulis naman po, mga kababayan. Pwede nyo pong isuplong kaagad sa mga kapulisan para masakote itong gagawa ng kasamaan laban sa ating pangalawang Pangulo na maaaring eto na nga ang pinaplano nila ngayon kay BP Inday Sara.
Ingatan po natin ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Nag-iisa lang ho yan. Yan na po ang alas natin para sa 2028. Tapos ngayon, pinagpaplanuhan pa ng masama. Sana naman, no? Sana naman, tumulong ang ating mga kapulisan sa pagbabantay sa ating pangalawang Pangulo tuwing mayroong malalaking pagtitipon na maaaring daluhan ng ating pangalawang Pangulo. Huwag sana silang maging partisan sa mga politikong magnanakaw, mambubudol, sinungaling, at higit sa lahat, matatawag po natin na mamamatay tao. Ayun yan, kay Atty. Harry Roque, mga kababayan. Di po ba? Ako ba may sabi? Hindi. Si Atty. Harry Roque may sabi. Oh, panibagong plano nila kay BP Inday Sara. Kaya, BP Inday, naku po, mag-iingat po kayo, madam. Mag-iingat po kayo. Wag po kayo bastang lalantad sa mga lugar na alam ho ninyong hindi ho kayo sigurado. Mahirap na. Baka sa mga pagtitipon ho na inyong dadaluhan, napakaraming tao po niyan, Madam BP Inday Sara. Baka merong isa dyan na nagpapanggap na kuno kakulay natin. Yun pala, kakulay nila. Yan, mahirap na po BP Inday Sara. O di kaya naman, merong isa na maaaring kilalang kilala na, no, ng mga DDS na dumadalo sa mga pagtitipon kung saan maraming tao at dadaluhan po ninyo BP Inday Sara, tapos biglang babaliktad. Yun ang magiging numero unong kikitil po sa inyong buhay. Oo, masasakote pero wala na. Tapos na. Nangyari na ang gusto nilang mangyari. Oh, ang masira kayo, ang mayari po kayo, BP Inday Sara. Mag-iingat po kayo para po sa bansa at sa ating mga kababayan na uhaw sa isang Duterte brand of leadership. Yan po ang hinahanap ngayon, BP Inday Sara, ng karamihan po nating mga kababayang Pilipino. Okay, maraming salamat po. Ito pa isa, mga kababayan. Etong tungkol naman po dito sa sinabi ni Auntie Claire. Si Auntie Claire, suki talaga to si Auntie Claire sa katangahan. Suki sa katangahan. Si Auntie Claire. Sobrang tanga na nitong babaeng ito, mga kababayan. Grabe. O ito ang sabi niya. Ipinagmamayabang niya o di ko malamang ipinagmamayabang niya o nang-aasar lang itong ali na ito. O ito. Napapansin ng palasyo na binibigyan na ng chance ng publiko si PBBM. What? Auntie Claire, paano mo napansin yan? Napansin mo na kaming mga DDS, nagbibigay kami ng tsansa? Kingag ba? Bangag ka. Baka bangag ka na rin, te. May saltik ka na rin ba? O nananaginip ka ng gising? Taragis naman. Mga kababayan, kayo na mga nanonood, paki-comment nga po kung totoo ba sinasabi nitong babaeng ito na napapansin niya na raw na binibigyan na daw po natin ng tsansa mamuno si Bangag sa ating bansa. Sige nga, ito pa, ipinahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nabibigyan na raw ng publiko ng pagkakataon
ang administrasyong Marcos na resolbahin ang umiinit na isyu sa korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nabuang ka na talaga, Auntie Claire. Anong nagbibigay kami ng pagkakataon kay Marcos? Hanggang ngayon nga lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi naman lahat, pili lang, mangilan-ngilan sa mga ahensya ng gobyerno na nadadawit ngayon sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, ay binabanatan nga ng ating mga kababayan. At dawit, dinadawit ng ating mga kababayan ang pangalan ni Bongbong Marcos. Simple lang, Auntie Claire. Gusto mo talaga na suportahan namin si Bongbong Marcos, Hindi ko sinasabing administrasyon niya, kundi mismong si Bongbong Marcos. Gusto mo, Auntie Claire, na suportahan namin siya? Pakisabi sa kanya. So, suportahan namin siya. Kapag nagdesisyon siya, unang-una, dalawa lang to. Unang-una, magpa-hair follicle drug test siya. Suportado namin siya dyan. Papalakpakan pa namin siya, Auntie Claire. Saladuhan pa namin siya. Ayan. Kung kinakailangan, magpalitsyon kami. Kapag pumayag siya na magpa-hair follicle drug test, gagawin namin yan. Para malaman lang talaga kung sabay bangag o hindi. Si Amy na mismo may sabi Di ba? Kay Amy na mismo nang galing yung adik, yung ating presidente, hindi galing yan sa kung sino-sino lang. Susuportahan namin siya. At pangalawa, kapag nagdesisyon siya na bumaba na lang sa kanyang pwesto, suportado namin si Bangag, Auntie Claire. Ganon. Suportado namin siya. Hindi namin siya kukutsain. Hindi namin siya pagtatawanan. Hindi namin sasabing, yun, natalo na, bumigay din sa wakas. Wala kayong maririnig sa mga DDS at kahit hindi mga DDS. Kundi, pawang pagsuporta lang ang gagawin namin. Ang tanong, makakaya niya kaya na magpa-hair follicle drug test? Makakaya kaya ni Mr. President na alang-alang sa delikadesa ay bumaba siya? Di po ba? Ang ibang pinuno sa ibang bansa, bumababa kapag napapahiya. Kapiraso lang ang nawawala sa kaban ng bayan nila, nagre-resign. Pero dito sa atin, sa Langiya, meron pang insertion na 100 billion. Nariyan pa rin, kapito ko ang buang mga kababayan. Di ba? Si Auntie Claire talaga. Auntie Claire, tigil-tigilan mo yan. Nakakasira ng bait yan. Baka hindi pa matapos ang termino ng amo mo, kasama mo na si Dr. Reyes. Nagpapagamot ka na kasi meron ka ng saltik sa utak. Auntie Claire? At pagkasabi sa amo mo na yung sinasabi ninyo na nagbibigay ng tsansa, yung ating mga kababayan, hindi totoo yan. Ang katunayan yan, marami sa ating mga kababayan ang may ayaw na kay Bongbong Marcos. Sinasabi na nga ng ating mga kababayan na, "You're fired, Mr. President." Di ba? Mababasa natin yan sa mga placard. Maliban dyan sa sinasabing, Marcos resign. Ba talagang pinatatalsik na ng ating mga kababayan si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, sasabihin mo
na binibigyan na ng pagkakataon ng ating mga kababayan ang Administrasyong Marcos. Bangag lang ang nagsasabi niyan. Tandaan mo yan. O eto pa isa, mga kababayan. Sabi pa rin ito ni Gonggong Marcrox, mga kababayan, ha? Ito, basahin ko. Imbis mag-away-away tayo. Ayan, ha? Kita nyo gaano ka talaga ka balingbing itong mama na ito. Kasinungaling, di ba? Kasasabi lang ni Atty. Harry Roque, no? Na ang bagong plano nila ay papayari nila si BP Inday Sara. Tapos ito, sinabi daw ni Marcos to. Imbis mag-away-away tayo. Halika, magtulungan tayo para sa kaunlaran ng Pilipinas. PBBM, may mensahe sa mga kaaway sa politika. Sa mga kaaway lang sa politika, paano naman yung mga may ayaw na sayo? Bagamat walang pakialam sa politika, kundi ang nakikita nila ay ang kawalang kwenta ng administrasyon mo. Mr. President. Sa gitna ng mainit na bangayan, siraan at palitang paratang sa larangan ng politika, nagbigay si Pangulong, Pangulo na naman ang nabanggit ko, Marcos, ng malinaw at malakas na mensahe. Tama na ang hidwaan. Taragis ka. Ang galing mong magsalita pero wala sa katotohanan. Tama na ang hidwaan baka mo. Mr. President, sige nga, patunayan mo yung sinasabi mo na tama na ang hidwaan. Imbis na mag-away-away, magkampihan, ikaw ang maunang gumawa niyan. Paano paraan? Pabalikin mo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa ating bansa. Utang ina mo ka. Di ba? Pabalikin mo. Sabi mo tama na ang away-away di ba? Tama na ang hidwaan. Pabalikin mo na para matapos na ang gulo. Para hindi na maghimutok ang ating mga kababayan na mga nagmamahal pa rin hanggang sa ngayon sa dating Pangulong Duterte. At isa pa, pakawalan nyo si Pastor Apollo Kibuloy na hindi naman yan politiko. Isang pastor na mayroong pinamumunuan, dinamay mo pa sa usaping politika. Hindi naman yan politiko. Anong ginawa ninyo? Pinasok ninyo ang Kingdom of Jesus Christ, tinahanan ninyo ng 16 na araw, binaboy ninyo, bumaho, naging amoy panghe, na napakabangot, napakalinis ng lugar na yan dahil si pastor napakaselan, ayaw ng mabaho. Ginawa nyo CR kubeta, nangamoy tae, pasintabi sa mga kumakain, nangamoy ihi, napakaraming upos ng sigarilyo, ang loob ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi pa kayo nakontento, binutas nyo pa ang iba't ibang bahagi sa loob ng compound ng KOJC para hanapin lang ninyo kuno si Pastor Apollo Kibuloy. Bagamat alam ninyo na wala sa compound na yon si Pastor Kibuloy. Gusto nyong sirain talaga ang Kingdom of Jesus Christ hanggang sa kalaunan. Hindi na kinaya ng butihing pastor ang mga natatanggap na pananakit sa kanyang mga miyembro. Lumabas na lang siya. Kaklaruhin ko. Kusang sumuko si Pastor Kibuloy. Hindi siya nahuli. Hindi nila mahuli-huli. Sumuko dahil naaawa na si Pastor sa mga miyembro na marami nang nasaktan. Yung iba pa nga, nangamatay pa. Meron pang nagbuwis ng buhay. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Nariyan sa video ko, kinukuhanan ko ng video. Kaanib ng Kingdom of Jesus Christ namatay dahil sa ginawa ninyong pagpasok, sa apilitang pagpasok, pagkubkob sa compound ng KOJC. Gawin mo nga yan? Sige nga. Kung talagang
Totoo yung sinasabi mo na ayaw mo na ng away-away? Ayaw mo na ng hidwaan? Magkaisa na lang, magtulungan na lang? Pakawalan mo nga muna yung dalawa. Kahit yung dalawa na lang. Mr. President, pakawalan mo. Kung kaya mong gawin yan, maniniwala na kami na ayaw mo nga ng away-away. Kasi sigurado matitigil talaga ang away. At hahayaan ka namin na mamuno ka sa ating bansa hanggang sa pagtatapos ng termino mo. Wala ka nang maririnig na ingay. Wala ka nang maririnig na Marcos resign. Wala ka nang makikita ang mga rally kaliwa kanan. Libo-libo ang mga taong dumadalo kontra sa pamumuno mo. Kapag ka pinakawalan mo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang butihing Pastor Apollo Kibuloy na nais sanang tumulong sa administrasyon mo. Kaso, natakot kayo Sinira ninyo ang istasyon ng SMNI. Pinahuli ninyo si Pastor Kibuloy. Binaboy ninyo ang Kingdom of Jesus Christ. Pinakulong ninyo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino hindi magagalit niyan? Ha? Ngayon, kung gusto nyo mawala yung galit na yan, mga tao, pakawalan nyo yung dalawa. Tapos na tayo. Amanos na tayo, ika nga. Yan lang ang gusto ng mga Pilipino. Okay? Deal? Palasyo Malacanang, ibibigay nyo po ba sa taong bayan? Ganyan lang kasimple po. Ganyan lang kasimple. O ito pa isa, mga kababayan, isa pang balita. Mang-iinggit lang ako. Mang-iinggit lang ako sa Administrasyong Marcos, mga kababayan. Basahin ko lang po itong post ng isa sa mga DDS po ng mga kaibigan natin. Ito sabi grabe ka talaga Davao City. Bakit naging grabe ang Davao City? O ito, iba talaga pag Duterte. Maraming nagtitiwala na taga ibang bansa. Sa paanong paraan? Ito na Davao City and Hamamatsu City, Japan, signed a sister city agreement to boost ties in education, academia, economic growth, and investment. Kita nyo na? Ano daw ang ginawa nitong Hamamatsu, ng mga taga Hamamatsu City, Japan? Nagpermahan na po. Signed na po, mga kababayan. Past tense na po ED na Ayan, nakikita nyo naman po yan Signed na. As a sister city agreement. Kung ano ang mga papakinabangan ng Davao City dito sa Hamamatsu City, Japan, maaaring ganun din ang mangyari. Kung gano'n kaganda ang pamamalakad dyan sa Hamamatsu, ganun din ang mangyayari sa Davao City. Kung kung gaano sila ka-high-tech, maaaring mangyari din po yan sa Davao City. Sa madaling salita, about business, about economic, ito mga kababayan. Ito, nakalagay naman, di ba? Maliwanag naman po dito. Education, academia, economic growth, and investment. Yan. Yan po. Ang aanihin ng Davao City, mga kababayan. Ito pa, the signing ceremony was attended by Mayors Yusuke Nakano of Hamamatsu and Sebastian Duterte of Davao alongside city official. Hamamatsu becomes Davao's third Japanese sister city, joining Senan and Kitakyushu. Ang tanong, bakit sa Davao City lumapag itong mga taga Hamamatsu, Japan? Bakit sa Davao City? Bakit hindi dito sa Kamaynilaan kung saan narito malapit ang ating presidente?
Ha? Bakit? Simple lang. Walang korupsyon sa Davao City. Hindi masasayang ang effort na gagawin ng Hamamatsu Japan sa Davao City. Makikita nila na uunlad at uunlad ang Davao City, mga kababayan, sa tulong na rin nitong mga taga Hamamatsu Japan. Di po ba? Kasi hindi po korap ang Davao City. Hindi korap ang mga namumuno. Paano pag dito? Sa Kamaynilaan, o di kaya sa mismong palasyo nagpunta. Nako, walang mangyayari ho. Di ba? Kahiya-hiya ito, mga kababayan, sa Administrasyong Marcos. Para siyang sinampal. Pak, magkabilaan. Ganyan po, mga kababayan. Parang sinampal si Marcos nito ng mga taga-Japan. Mas nagtiwala itong mga taga-Japan, mga kababayan, sa isang bagito at acting lang pati na mayor. Walang iba, kundi kay Sebastian Duterte. Di ba, mga kababayan? Mas nagtiwala sila kay Baste kaysa kay Bongbong Marcos. Yun po yun eh. Nakikita ho kasi nila kung sino ang mga magagaling mamuno sa ating bansa. Kung hindi ako nagkakamali, Davao City pa lang yata ang tinulungan nitong Hamamatsu Japan na ito, mga kababayan, o ni Mayor, ano nga pangalan nito? Mayor Yusuke Nakano. Yan. Wala pa tayong nabalitaan nito sa Iloilo, sa Negros, sa Visayas. Wala pa tayong narinig na etong si Yusuke Nakano, si Mayor, nagpunta sa mga iba pang parte sa ating bansa, kundi sa Davao City pa lang. Kasi ang Davao City, napakaunlad, walang korupsyon, napakalinis, talagang gumagana ang peace and order, at higit sa lahat, nilalabanan ang illegal na droga na maaaring makasisira sa kaisipan at buhay ng ating mga kabataan. Di po ba? Sa Palasyo Malacanang, Presidente pa nga lang, bangag na eh. Sino may sabi? Si Amy Marcos. Ha? Paano magtitiwala si Mayor Yusuke Nakano sa presidente natin? Napabalita ho yun, buong mundo, mga kababayan, na si Mr. President Di Umano ay gumagamit ng pulburon, siksik sa gilagid, singhot sa ilong. Ang kinalabasan, makikita po natin sa mga mainstream media tuwing na-i-interview siya, ngiwi ang panga. Kasi bangag na. Di po ba? Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.